Samantala, tinawag naman ng mga mambabatas na legal harassment ang isinampang kaso laban sa ilang kongresista matapos ang pagkakadiskubre sa bilyong-bilyong pisong umano'y bank transaction records ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Atty. Man Scarpio. May detalye si Jap Regala. Isang diversionary tactic. Yan ang iginiit ni Akbayan Party List Representative Jel Jokno kaugnay sa pagsasampa sa kanila ng kasong kriminal. Ito'y matapos ang mainit na pagsisiwalat sa House Committee on Justice noong nakaraang linggo hinggil sa bilyong pisong bank transactions ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nito. Binigyang diin ni Akbayan Party List Representative Jel Jokno na malinaw na walang bank deposits ang tinalakay. Ayon mismo sa ating Korte Suprema, hindi sakop ng Anti-Money Laundering Council ang mga sinasabing prohibition from disclosing information. And if I may add, no member of the committee belongs to the Anti-Money Laundering Council and no bank deposits were disclosed during the hearings here. Sabi mismo ng Supreme Court, the prohibition and confidentiality provisions cannot apply to the AMLC. Ayon kay Akbayan Party List Representative Jel Jokno, isa lamang itong diversionary tactics upang malihis ang issue. I think it's pretty clear na itong pagsasampa ng reklamo laban sa atin ay isang diversionary tactic. Gusto nilang malimutan ng taong bayan kung bakit tayo naririto. Ayon naman kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, malinaw na pa siya ito ng komite at bahagi ito ng pagdinig pero hindi anya sila magpapalito at tinawag itong legal harassment. Itutuloy ho natin itong trabaho natin at hindi tayo magpapalito, magpapaderail sa mga ginagawa na mga para sa akin ay isa na namang legal harassment sa pagganap ng ating mandato bilang committee in an impeachment proceedings. Matapang namang sinagot ng mga mambabatas ang anilay paglilihis sa issue. Anila, hindi sila natatakot. Simula na ito ng paniningil sa mga Duterte at hindi ang complaint ni Atty. Man Scarpio at kahit ano pang legal harassment ang makakapigil sa pagtiyak natin sa pananagutan. The committee will never bow down to millionaires, drug syndicates, or thieves. Our allegiance only lies with the Constitution and the Filipino people. Again, we will not bow down to billionaires, drug syndicates, or thieves. Ako po, I can speak for everyone else who has been charged. Hindi kami natatakot at hindi kami ma-intimidate. Itutuloy po namin ang amin tungkulin bilang mga members ng Committee on Justice. Iisa naman ang layunin ng mga naturang mambabatas, gampanan ang kanilang mandato bilang miyembro ng komite. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.